alam po natin ang takot na mayroon si Jacob kasi nagkataon kasi na makasalubong niya ang kanyang kapatid na si Esau. So gumawa siya ng plano. Magbigay siya ng regalo sa kanyang kapatid. Pinauna niya yung mga servants niya. Sabi niya, mauna kayo. Kapag tinanong kayo ni Esau, sabihin ito ay galing sa iyong servant na si Jacob. Regalo niya sa iyo. At siya po'y pasunod na. Sunod siya sa amin. So, yan ang daan. So, pinaunan niya. Ngunit si Jacob ay taos-pusong nanalangin kay Abba Yahweh. Okay? Dahil alam niya. Pero alam niyo ba ang kwento ng nagkasalubong si Jacob at saka Esau? It's a reunion of the two brothers. No? At nakita ito mga anak mo, mga maliit pa. Mga liit pa. Ngayon, anong ginawa ni Jacob? Tumulong pa, nagbigay pa ng, I cannot remember the figure, the number. Nagbigay pa ng mga, kumbaga tumutulong na magdala ng mga gamit ni Jacob papunta doon sa kanyang paruroonan. Nagpadala ng, kumbaga, mga magkakarga, mga kargamento niya, mga daladalahin ni Jacob kasi nakita ni Esau, maliliit pa yung kanyang mga anak. Tinulungan. So ang mga servants ni Esau, tumulong ngayon sa pagdala ng mga gamit ni Jacob. So yung takot niya, nagresulta ito sa reunion ng dalawang magkapatid. Dahil alam po natin kung paano siya nanalangin. Dahil ang kwento pa, alam naman natin na panganay po si Esau at ang birthright niya napunta ngayon kay Jacob. At alam niya sobrang tapang. Wala ngang kinakatakutan si Esau. So yun yung iniisip niya, baka paslangin siya ni Esau. Ngunit dahil sa kanyang panalangin na nakipagsumamo siya kay Abba Yahweh, no? Taos-pusong panalangin. Buong gabi, daybreak, buong gabi nga, hanggang maabot ng umaga yung kanyang panalangin. And that is the story of Jacob. Ngayon, punta naman tayo sa kwento ni Moses. No? Kasi ang mga magandang halimbawa ng mga pinuno ng ating mga ninuno noon sa kanilang kabutihan, doon po tayo magkaroon ng lakas ng loob para sa kapanahonan natin ngayon. In Exodus chapter 32, kung maalala po ninyo, ang sabi ni Abba Yahweh kay Moses, hindi na ako sasama sa inyo sa lupaing pangako. Kasi baka mapatay ko lang kayong lahat. Dahil sobra nga namang pasaway ang mga ninuno natin. No? So, kung walang gabay na, at sabi ni Abba Yahweh, magpadala na lang ako ng anghel. In other words, it is a very clear message, mga kapatid, on the other side sa ating mensahe. Abba Yahweh talaga ay personal na naggumagabay sa ating mga nun. It's not by somebody, hindi by virtue of His messenger or emissary or by virtue of His angels. Siya mismo, when He said, magpadala na lang ako ng anghel, ibig sabihin talaga palang siya ang harapan, nagbigay ng direksyon kay Moses. Naalala niyo yun doon sa tinatawag na Tildang Tipanan, at tent of meeting, pupunta siya doon at haharap siya kay Abba Yahweh. Abba Yahweh is talking face to face to Moses para magbigay ng direksyon sa nararapat nilang gawin. So dahil alam naman natin na ang kwento, nagsamba naman itong mga ninuno natin ng gintong baka. Could you just imagine, no? Pinilit pa si Aaron na gumawa. Naadamay pa si Aaron, papatayin siya pag hindi siya gagawa. Ginather nila yung mga jewelries nila, tinutunaw, at ginawang gintong baka. Golden calf, gintong guya. At ito'y sinamba nila. So si Abba Yahweh, hindi pa naisip ng mga ninuno natin nung pasaway na masyadong insulto. Yung
we'll just use the word miraculous power, no? Yung tindi ng kapangyarihan ni Aba, hindi naman mahati talaga basta-basta ang dagat. Yung hatiin mo maging bakante and there is a highway at the center at dadaan kayo. The law of physics, natural law, paano nangyari yun? Di ba? And of course, dahil si Abayahawa naman ang may akda ng natural law. Siya naman, kanya man ang creation yan. Kanya mundo. So kung paano nahati yun, basahin natin niya dahil sa kanyang kapangyarihan. Hindi ka ba maantig doon? Di ba? In the hands of the wicked Egyptians, you are set free. Doon pa lang sa pakipagbuno ni Moses doon sa Pharaoh. Di ba? Kung paano nagkaroon ng plague sa lugar. And that is the power of Abayahawa. Witness sila doon. They are a witness of the event that transpired. During the Passover, naglagay sila ng dugo sa doorstep nila, sa pintuan. Then the slaughtering angels will pass by. Yasheral ang nakatira dito. So, hindi pinatay, no? Ang mga lalaking panganay ng Egypt, nagkaroon ng patayan, no? Pinatay ng anghel. Kaya may Passover, nilagpasan lang yung ating mga... They are a witness of that. Kung mayroon mang namatay na, the story was carried away by the generations. Diba? Naisalin ang kwento. A pillar of cloud by day, a pillar of fire by night. A manna for 40 years. Tapos, na ganito pang ginawa nila. Kaya, yun ang sinabi ni Aba. Ngunit si Moses, hindi pumayag. Could you just imagine, sabi ng Aba, hindi na ako magpadala, hindi na ako sasama. Si Moses ang hindi pumayag. At grabe din ang pakipag-usap niya na ang desisyon ni Aba na hindi na ako sasama sa inyo ay baguhin. Na-imagine nyo ba? Naisip nyo ba? Halimbawa, ilagay natin sa perspective dito, gobernador, nagdesisyon ng gobernador, ikaw, board member, si Charpa City, hindi ka na, ganito nang gawin mo. Utos ng gobernador, wala kang magawa, sunod ka eh. Hindi na mabago yan. Dahil yan yung desisyon. In fact, ito ay consequence sa kanilang mga action sa pagiging pasaway. Pero tingnan nyo, dahil hindi pumayag si Moses at grabe yung hindi man sinasabi ng Aba, nangatwiran ka pa ha? Wala mang sinabi si Aba. Si Moses ay taos-pusong nakikiusap at nanalangin. At makikita natin yung mapagmahal na puso ni Aba at maunawain. So, naggabay pa rin si Abayahawa. Although we all know the story na si Moses ay hindi niya na tapakan mismo ang lupang pangako. Ipinakita lang sa kanya ng Aba, Moses, yan ang lupang pangako. No? Grabe naman kasi ang pagiging pasaway kasi ng mga ninuno natin. Kaya pati emosyon ni Moses, sabi, walang tubig, itaas mo yung tungkod. Sa inis ni Moses, hinampas yung bato. No? Sa kapasawayan ng mga ninuno natin. Lumabas naman tubig. Tingnan mo ha. Ang utos ni Aba, itaas. Hinampas si Moses. So, di ba mayroon siyang hindi pagsunod? Ito lang po ay bunga ng kanyang galit. Naunawaan naman siya ni Aba. At pinalabas pa rin ni Aba yung tubig at hindi sinunod yung utos ni Moses. No? Ganon po ang ating Abayahawa. Kayo kaya kapag may nag-utos kahit hindi baka namula na sa galit. No? Sabing itaas, hinampas mo. No? Pero mayroon ba tayong marinig sa kwento na si Abayahawa ay nagalit kay Moses? Si Abayahawa ay grabe ang kanyang understanding heart, understanding mind. Kaya tinatawag dito divine love. Okay? Unforgiving, yung grabe, basta love galing kay Abayahawa. So, ibig sabihin ng tunay na panalangin ay hindi lamang tungkol sa sarili. Kapag natuto tayong ipanalangin ang iba, katulad kay Moses, ng tao sa puso, atin mararamdaman ang malalim na koneksyon kay Abayahawa.
Ang prayer naman kasi ni Moses hindi naman para sa sarili, para sa sambayan ng Yasharal, para sa lahi. Will grant it unto us by the words of the Kahanim as the blessing was being pronounced. And because that blessings is a direct instruction of Abba Yahweh, isn't it that we have all the reason to rejoice? We have all the reason na magiging masaya po tayo. And tayo ay natukoy natin ito. Di ba? Sa iba, GOD bless you. JC bless you. Hindi man ganun ang sabi ni Abba Yahweh. O pagpawalain at pakaingatan kayo ni Abba Yahweh. So, iyan ang sinabi ng kahan dahil ito po yung utos ng Aba. The blessings, pagpalain at pakaingatan kayo ni Abba Yahweh. Sumain nyo ang liwanag at pagmamahal ni Abba Yahweh. When we have difficulty in our life to decide what is to be done, ang sabi, sumain nyo ang liwanag. Kung magkaroon tayo ng kaliwanagan sa ating mga desisyon, tama ang mga desisyon natin because the Kahanim pronounce a blessings. Kaya mga kapatid, sa bawat Torah study natin, compilation study, sa bawat prayer natin in the kingdom, dapat talaga kayo ay makikinig. Lalong-lalo sa part ng pronouncement of blessing. Kasi this is a direct paano mo masasabi, sumain nyo ang liwanag? Wala ka. Oo, hindi ka man nakikinig. Kaya siguro minsan ang mga desisyon, medyo sablay. Dapat talaga. Kasi this is a pronouncement of blessings. Kaya hindi man nakatun sa time na dahil nagda-drive ka ng tricycle, nagtitinda ka ng isda, clean food, no? Mensahe. And then, particularly din dito sa pronouncement of blessings. Ibig sabihin, ina-announce po, mga kapatid, ang budakahan. Hindi naman ang kahan ang nagbigay ng blessings. It's Abba Yahweh. And the direction is very clear, is specific, that's very precise. Tugma, accurate. Kung baga sa target pa yan, sentro, sa gitna, bullseye, ang target, tinamaan. Kasi ito po ang ipinag-utos ni Abba Yahweh. And that is part of the prayer at ipinopronounce ng ating mga kahan. So, ano ang mga pagpapala sa taos-pusong panalangin? Kung isa-summarize po natin, nagbibigay ito ng lakas loob, gaya ni Abraham, nakipagtawaran. Ano pa? Nagdadala ng pagpapala sa pangangailangan ng pamilya, gaya ni Isaac. No? Yung pagbiyahe nila, pag-travel nila, mayroon siyang servant. Hindi ko maalala kung ilan yung inilagay doon ni Esau. Pero marami talaga yung siyang dinala doon. May mga kamelo para mag-ano sa mga karga niya. Okay? Ano pa? Nagpapatatag ng sa oras ng pakikibaka. Ay, yung isa kay Isaac, yung pagkaroon niya ng anak. Itong isa kay Jacob, yung pakikibaka niya sa kanyang panalangin. No? Na sa bukas ng pintuan ng tunay na kapayapaan mula kay Abba Yahweh. Ang pagpapala na ating matatanggap ayon sa kaloob ni Abba Yahweh in His grand design. When He said, tell Aaron, this is how you're going to bless the Yasharal people. Commandments po yan mga kapatid. Commandments. So ibig sabihin kapag pinag-utos, kasi yan ang paraan na magbigay siya ng blessings. Kailangan natin makinggan. Dapat ang panalangin na ito, it's a music to our ear. At ito ay kaluwagan sa ating mga sarili.